sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. Libo-libong taga-suporta ng pamahalaan dumagsa sa isinagawang kick-off rally ng Bagong Pilipinas campaign sa Quirino Grandstand kagabi. Hataw Balita. Sa gitna ng ginanap na prayer rally ng mga Duterte kagabi, dating Pangulong Rodrigo Duterte inakusahan na gumagamit ng iligal na droga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hataw Balita. Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte inamon si Pangulong Marcos Jr. na magbitiw sa pwesto kung hindi umano nito kayang iprioridad ang kapakanan ng bansa. Hataw Balita. Finance Secretary Ralph Recto pinangunahan ang pangalawang pulong ng Maharlika Investment Corporation o MIC bilang bagong chairperson nito. Hataw Balita. Mahigit 7 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu na sabat ng mga otoridad sa Caloocan City. Hataw Balita. At big-time oil price hike inaasahang ipatutupad ng mga kumpanya ng langis bukas. Hataw Balita. Una sa ating mga humahataw na balita. Libo-libong taga-suporta ng pamahalaan ang nagtipon sa isinagawang kick-off rally para sa pagdulunsad ng Bagong Pilipinas campaign sa Quirino Grandstand sa Maynila kagabi, January 28. Patay sa datos ng mga otoridad, umabot sa mahigit 400,000 individual ang dumalo sa aktibidad na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtitipon kasama ang mga matataas na opisyal ng pamahalaan ng mga kongresista, senador at ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay PBBM, target ng kampanyang Bagong Pilipinas na ilatag ang mga plano ng kanyang administrasyon sa mga susunod na taon na layuning makinabang ang lahat ng Pilipino. Nilinaw din ito na wala itong halong politika na magbibigay lang ng pabor sa iilang individual. Sa kanyang pahayag, kinilala ni Marcos ang pangangailangan ng bansa na magtulungan para maging malakas ang bayan, matatagang ekonomiya at iligtas ang kinabukasan ng mga kabataan. Tiniyak din ni PBBM na nasa ilalim ng Bagong Pilipinas, itututok ng gobyerno ang pangangailangan ng mga kabataan sa pamamagitan ng pagbabago sa sistema ng edukasyon. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bagong Pilipinas is not a political game plan that caters to a privileged few. It is a master plan for genuine development that benefits of all our people. Bagong Pilipinas serves no narrow political interests. It serves the people. Bagong Pilipinas is not a new partisan coalition in disguise. It is a set of ideals that all us Filipinos, regardless of political creed or religion or wealth, can coalesce around. Hataw Balita. Kasabay ng Bagong Pilipinas Kick-Off Rally nitong linggo, January 28, nagsagawa rin ng prayer rally ang kampo ng mga Duterte sa Davao City upang tuligsain ang isinusulong na People's Initiative Campaign para sa Charter Change o CHACHA. Sa nasabing aktibidad, inakusahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na gumagamit ng iligal na droga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Si Lucille Loren humahataw. Hataw Balita. Naniniwala si dating Pangulong Rodrigo Duterte na ang tunay na motibo ng isinusulong na People's Initiative o PI campaign ay upang mapanatili ang mga Marcos sa kapangyarihan. Ito ang ipinahayag ng dating Pangulo sa ginanap na prayer rally kontra PI sa Davao City nitong linggo, January 28. Ayon kay Duterte, pangunahin ng mga nasa likod nito ay si First Lady Liza Araneta Marcos at House of Representatives Speaker Martin Romualdez na gusto umanong maging Prime Minister. Ang nangyayari ngayon, hindi ang People's Initiative, kung hindi by the people. Huwag kayong magpanoko. Alam mo, Parliament, ang ambisyon niyan, karamihan galing kay Lisa Marcos, pati kay
Romualdez. Sunod-sunod ang maiinit na mga salita na binitawan ni Duterte. Kabilang na ang pagkakasangkot umano ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa iligal na droga. Bongbong bangag yan. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. Kayong mga military, alam ninyo yan. Lalo na yung sa Malacanang. Alam ninyo, the armed forces of the Philippines, alam ninyo, may drug addict tayo na presidente. Nagbabala rin ito sa Pangulo na baka matulad ito sa kinahinatnan ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo, o hindi magkaibigan, magkakilala. Eh, ikaw pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot. Ayaw ko mangyari sa iyo yan. Mabor lang ako namang nagmamakaawa kasi it will divide the nation at magdugo itong panahon na ito. Nanawagan din si Duterte sa Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police na protektahan ang konstitusyon. I am calling now the armed forces and the PNP. Protect the Constitution. Trabaho ninyo yan. Huwag ninyong kalimutan. Kami, inyong dapat. You should worry about the nation. Sa gitna naman ng issue ng pagpasok ng International Criminal Court o ICC sa Pilipinas upang imbestigahan ang war on drugs ng Duterte administration, ipinaalala ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte kay Pangulong Marcos na utang na loob nito sa kanyang ama kaya nailibing sa libingan ng mga bayani ang namayapang si Pangulong Marcos Sr. Kanang ICC, gusto lang yun ako na igawas na rin. Timan-in ninyo. Inyong amahan ra ba ipalubong sa akong amahan? Kana na lang yun unta, pero wa gid ninyo. O na, ako, maganda, personal lang yun eh. Mawad ang gibong respeto ninyo. Usap-usapan din ang pagdalo ni Vice President Sara Duterte at Senator Amy Marcos sa pagtitipon. Bago ang prayer rally, nasa Maynila ang Vice Presidente para dumalo sa bagong Pilipinas kick-off rally ng Administrasyong Marcos. Habang ang senadora ay hindi man lang umano sumipot sa pagtitipon ng kanyang kapatid. Malaki ang utang na loob namin sa inyo, mga kababayan namin, sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating pamahalaan at sa 6 na taon na suporta ninyo sa administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sa pagtataya, umabot sa mahigit 50,000 ang mga dumalo sa prayer rally sa Davao City. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Lucille Ren, Humahataw. Hataw Balita.
Inumpirma ni Armed Forces of the Philippines o AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang pagkasawi ng 9 na miyembro ng Dawla Islamia Terrorist Group sa bayan ng Piagapo, Lanao del Sur. Sa inilabas na statement ng AFP, sinabi ni General Browner na ang nasabing 9 na mga terorista ang umano'y nasa likod ng pagpapasabog sa Marawi State University Gymnasium sa Marawi City noong December 3, 2023 na ikinasawi ng 4 na tao at ikinasugat ng mahigit 50 individual. Dagdag pa ni Browner na resulta ng sunod-sunod at successful na operasyon ng militar laban sa mga terorista nitong January 25 at 26 ang nangyaring neutralization ng nasabing mga suspect. Nabigyan na umano ng hustisya ang mga naiwang kaanak ng mga nasawi sa nasabing pambobomba sa Marawi City. Ayon pa kay Browner, hindi papayag ang militar na mapanganib muli ang buhay ng mga inosenteng individual sa lugar at nagbabala sa mga nagpaplano pa na gumawa ng karahasan. Samantala, na-recover naman ng militar ang iba't ibang high-powered firearm at improvised explosive device o IED sa isinagawang operasyon sa nasabing bayan. Hataw Balita. Pinangunahan ni Finance Secretary Ralph Recto ang pangalawang pulong ng Maharlika Investment Corporation o MIC bilang bagong chairperson nito upang talakayin ang kanilang pangmatagalang direksyon. Inaprubahan ng board na ipagpatuloy ni MIC President and CEO Rafael Jose Consing Jr. ang mga usapin sa mga stakeholder hinggil sa posibleng mga investment. Sa pulong, nilinaw ni Consing ang mga sektor na tatahakin ng Maharlika Investment Fund o MIF para makamit ang pangkalahatang komersyal, pang-ekonomiya at panglipunang pag-unlad. Kabilang dito mga industriya ng agroforestry, industrial urbanization, infrastruktura, langis, gas, enerhiya, mineral processing, aerospace, aviation, turismo at transportasyon. Hiniling rin ni Consing ang reorganisasyon ng mga chairpersons ng committee na dapat ay sumusunod sa Section 26 RA 11954 na nagtatadhana na dapat ang isang independent director ang maging chairperson ng Risk Management Committee alinsunod sa mga pandaigdigang best practices. Ang ikatlong pulong ng MIC ay nakatakda sa Pebrero kasunod ang konsultasyon ng Secretariat hinggil sa availability ng Board of Directors. Hataw Balita. Ako, bad news ho para sa ating mga motorista dahil inaasahan po magpapatupad ng malakihang oil price hike ang mga kumpanya ng langis bukas araw ng Martes, January 30. Sa inisyal na pagtaya ng mga oil company, piso hanggang 1 peso at 30 centavos ang posibleng maidagdag sa presyo ng kada litro ng diesel. Ang gasolina naman ay inaasang tataas ng 2 piso at 50 sentimos hanggang 2 piso at 80 sentimos kada litro. Samantala, aabot naman sa 40 sentimos hanggang 60 sentimos ang posibleng price increase sa bawat litro ng kerosene. Ngayong araw, i-anunsyo ng mga kumpanya ng langis ang final price adjustment na ipatutupad simula bukas. Ayon sa Department of Energy, isa sa mga dahilan ng posibleng pagtaas ng presyo ng langis ay pagtaas sa oil demand ng Estados Unidos at India. Ikinokonsidera pa rin dahilan ng mataas na presyo ng langis sa world market ang umiinit na tensyon sa may Red Sea na nakakaapekto sa supply. Dahil sa naturang gulo, nagdudulot ito ng delay sa delivery kung saan iniiwasan na ng mga commercial vessel na dumaan sa Red Sea. Mayroon ding epekto ang patuloy na tensyon sa gitnang silangan. Hataw Balita. Huling binalaan ng Philippine National Police o PNP ang publiko na maging maingat sa pagpo-post o pag-share ng impormasyon sa social media. Kasunod ito ng pagkakaaresto ng 143 individual kabilang ang ilang kilalang vloggers ng PNP Anti-Cybercrime Group mula nang magsimula ang taon. Ayon kay PNP ACG Director Major General Sidney Hernia, dapat maging responsable ang mga netizens sa kanilang pagpo-post sa social media, alamin ang mga online laws at igalang ang privacy ng iba dahil may legal na kahihinatnan ng hindi maingat na paggamit nito. Dagdag pa nito, nararapat na humingi ng legal na payo kung may duda sa ipopost at patuloy na maging bahagi ng positibong kultura online para sa pagpapanatili ng maayos na digital environment sa bansa.
Nasabat sa isinagawang buy-bust operation ng mga otoridad ang nasa mahigit 7 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu sa ilang street barangay 177 Caloocan City nitong Sabado, January 27. Naaresto ang 2 suspect ng pinagsanib na puwersa ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office NCR, Regional Special Enforcement Team 2, PIDEA RO-NCR, Gamarin Police Substation 10 at iba pang ahensya sa naturang operasyon. Nakuha sa mga nahuling salari na 10 buhol-buhol na umano'y shabu na nakalagay sa transparent plastic na may timbang na 1,000 gramo na tinatayang nagkakahalaga ng 7 milyong piso o 140,000 piso. Natagpuan din sa lugar ang 5 heat seal transparent sachet ng hinihinalang shabu na may 50 gramo, 1 cellphone, iba't ibang ID, buy-bust money at sasakyan ng mga suspect. Naharap ang mga nahuling suspect sa paglabag sa Article 2 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Hotaw Balita. Inilunsad ng Mandaluyong City Government ng proyektong palit basura para sa pagkain sa mesa sa Barangay Addition Hills nitong Sabado, January 27. Kinolekta ng mga tauhan ng lokal na pamahalaan ang mga ginupit na plastik sa naturang barangay kapalit ng bigas, dilata at iba pang mga pagkain na maihahain sa mesa ng bawat pamilya. Hinihikayat sa naturang proyekto ang mga presidente na dalhin ang mga ginupit na patapong plastik sa barangay na gagawin namang eco board, plywoods, furniture, flooring, partition at iba pa na magagamit sa konstruksyon. Paalala ng local government unit sa mga residente na panatilihin ang kalinisan ng kapaligiran sa bawat barangay. Bahagi ang naturang proyekto ng bagong Pilipinas program ng pamahalaan na pinangunahan ng Department of the Interior and Local Government upang hikayati ng mga LGU official na magpatupad ng mga programa, proyekto at aktibidad na kaugnay ng solid waste management. Hotaw Balita. Nagsagawa ng 5 araw na pagsasanay ang Provincial Health Office ng Pamahalaang Panlalawigan ng Cagayan hinggil sa Basic Life Support CPR at Standard First Aid Training sa Tuwao District Hospital, Tuwao, Cagayan. Lumahok at nakapagtapos ng training mula January 22 hanggang 26 ang 23 health workers na kinabibilangan ng mga nurse, nursing aide at response driver. Layo ng pagsasanay na maging handa ang mga health frontliners sa anumang sakuna at paghahanda rin ng Tuwao District Hospital para sa Universal Health Care at Hospital Licensing. Umakyat sa ikalawang pwesto sa standings ang AFP Cavaliers matapos magwagi laban sa OP-PMS Trail Blazers sa pagpapatuloy ng second round eliminations ng UNTB Cup Season 10. Sinundan naman ito ng SSS Kabalikat na umangat sa ikatlong pwesto na nagwagi naman laban sa PNP Responders habang tinapos na ang NHA Home Masters ang kanilang losing streak matapos pigilan ng winning streak ng DANR Warriors. Si Bernard Daddy Sumahataw. Hotaw Balita. Mainit na bakbakan ang bumungad sa triple header ng UNTB Cup Season 10 second round elimination sa Paco Arena sa Maynila kahapon. First game, Malacanang team OP-PMS Trail Blazers versus defending champion AFP Cavaliers. First quarter, mainit ang outside shooting ng Malacanang team with John Kenneth Aljard na may 11 points. Shooting 4 out of 9 sa field goals, 2 mula sa Rainbow Country. And Paul Carbajal na may 8 points, 2 rin beyond the arc para ilistang 8-point advantage 2028. Second quarter, umangat sa 13 points ang lamang ng OP-PMS. Natagpas na sana ng AFP sa 5 points pero may pabaon pang 3 si Robert Faundo as second canto ends. 44-52, lumaki ng 8 points ang hinahabol ng AFP.
Rest back mode ang Cavaliers sa third quarter sa pangunguna ni Corporal Mark Salupado na rumatrat ng 16 points. Nag-11-0 run ang AFP at naagaw na ang momentum para lumamang ng 6 points under 1 minute and 45 seconds, 62-68. Pero kaagad sumagot ang Trailblazers with Paul Carbajal ending the third canto with a corner three to tie the ball game at 69. Back to square one. Last quarter, kapwa ayaw patalo na magkabilang team. Kaya naman palitan lang ang abante. Subalit mas nanaig ang AFP with playing coach Jeffrey Kiambao leading the offense sa fourth quarter na may 8 points. 83-81, wagi ang AFP Cavaliers. Best player of the game si Mark Salupado na pumutok ng 16 points, 4 rebounds at isang assist at steal. At si Jeffrey Kiambao na may 14 points, 8 boards at isang assist, steal at block. Nag-adjust lang kami more on na identify sa mga shooters nila kasi kita nyo naman ang daming shooters. Even si Sir Paul Carbajal, lahat ng tira nila pumasok. Even si Aljard. So nag-adjust lang kami, nakafocus lang kami dun sa depensa, dun sa shooters nila. We're lucky enough na stop namin yung mga shooters nila. Ang nangyari kasi sa amin nung first half, hindi nagkakasabay. Ang ganda ng opensa namin, ang pangit nung depensa namin. So ang sinabi na lang namin nila Coach Jeff, Coach Eugene, kailangan mag-stay low tayo para lagi tayo naka-ready pagka-atakihin tayo. Naka-adjust lang kami sa depensa uli nun. Nag-adjust yung kalaban ng defense nila. So nagman-to-man sila ng switch all. So hindi namin napagandaan dahil bago maglaro ng ganito, isang practice na nagawa namin. Kaya medyo kinapos na kami sa ulit. Yun lang naman. Kailangan pa namin pupukin. More practice pa talaga sa mga player para sa endgame kami natatalo eh. Lagi sa umpisa malakas eh. Bandang huli, doon kami natatalo lagi. Ito na ang ika-4 na sunod na pagkatalo ng Malacanang team. Habang ika-5 sunod na panalo naman ng AFP na ngayon ay hawak ang ika-2 pwesto sa standings. Umakyat naman mula sa ika-5 pwesto papunta sa third spot ang SSS Kabalikat matapos ang makapigil hiningang bakbakan laban sa PNP Responders na nagtapos sa final score na 75-73. Dikdikan ng laban mula umpisa hanggang sa dulo. Sumablay lang ang last dagger ng PNP para sana i-upset ang SSS. Sumandig ang Kabalikat kina Listian Amparado na kumabada ng 21 points, 9 boards, 4 dimes at isang steal. At kay Glenn Bolocon na humakot ng 18 points, 15 rebounds at isang assist at steal. Ito na ang 4th straight win ng SSS na di pa natatalo sa second round eliminations. Dahil sa panalo, may chance pang SSS na masungkit ang automatic semi-final slot kung magtutuloy-tuloy ang kanilang winning momentum. Habang kailangan namang maghabol ng panalo ng PNP na nasa 7th slot para di mapatalsik sa liga. Medyo worry nga ako kasi some of the guys are hurting, injured. Si Boss Maki, Scalona, na 60-75% lang. Si Kiambao, may sprain pa yun. Tapos yung malaki namin, si Makoy, I think, nagbakasyon yung family niya, so hindi namin yun kasi family. Then si Robbie, playing hurt also, si Cruz. So sabi ko, kung ano na lang meron, bigay lang natin kasi just keep on fighting. Tapos kahit di kami nakukompleto sa practice, na binubunuan namin para at least yung pattern ma-memorize ng mga players. So, yun, hindi kami nagsawa na magpasensya kasi hindi kami nakukumpleto. Pero pagdating kagay kanina, sabi ko, gaan yung call time, mag-respond naman sila. Alauna, nandito na sila, excited. Kasi kailangan ko i-crokis eh. So, luckily nanalo kahit hindi perfect. Pero yung puso ng SSS lumalabas na. At sa third game,
Tinapos na ng NHA Homemasters ang kanilang losing streak matapos gibain ang DNR Warriors sa exciting ball game na nagtapos sa score na 107-101. Best player of the game sina Alvin Vitog na kumolekta ng 25 points, 6 boards, 3 dimes at 4 na steals. At si Rod Basalio na may 21 points, 4 rebounds at 2 assists. Napakalakas dito, muntik na naman kaming maano. Yung breaks lang napunta sa amin ng third quarter at yung mga pinag-aralan namin nagawa nung third quarter eh. First, second, medyo hindi pa eh. So, dun sila bumigay sa third quarter. Ngayon, kita mo, muntik na naman ako sa fourth quarter. Ganun talaga eh. Sinabi ko lang, magkaroon sila ng pride at kumpiyansa. Yung hard work nila sa ensayo, kailangan nila i-apply na kagad nila. So, lahat ng players nagtulong-tulong, nagsakripisyo yung iba para lang manalo kami ngayon. First half, okay naman yung laro namin eh. Kaso lang talaga dun sa mga calls, siguro na-frustrate yung ibang mga players, hindi na nakapag-adjust. Siguro yun lang yung ano namin, yung naging issue namin, yung hindi nakakapag-adjust dun sa mga calls, na sisira yung momentum. But eventually nakahabol kami kahit nilamang kami ng more than 20. So that's a good sign for the team na kaya pala namin humabol at kaya namin mag-recover after yung ganong kalaking lamang ng kalaban. Sa ngayon, nasa ika-4 na pwesto ang DNR na natapos ang second winning streak na may 6-3 win-loss record. Habang ang NHA naman ay nasa ika-6 na pwesto na may 5 panalo at 3 talo. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hataw Balita. Samantala, hinamo ni House Speaker Martin Romualdez ang kanyang pinsang si Senator Amy Marcos na patunayan ang mga akusasyon nito laban sa kanya. Taon na nang sinabi ng senadora na si Romualdez umano ang nasa likod ng 20 million pesos na alokasyon para sa congressional districts upang isulong ang People's Initiative at timeline para sa charter change. Pakinggan po natin ang pahayag ni House Speaker Martin Romualdez. Spaces, siguro, kausapin mo na siya. Magmamarites siguro, nakikinig sa mga marites. Like, prove it and she has proper means and ways to go to whatever phone or to the phone that will prove it. Kasi maraming marites ng lumalagay sa Senate. Samantala, pinasaringan naman si Speaker Romualdez ang Senado dahil sa umano'y pangimasok nito sa People's Initiative Campaign na anyay hangad ng taong bayan. Binigyang diin nito na dapat tapusin ng mga senador ang trabaho sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Tapos na lahat ng assignments natin. Yung senador hindi pa tapos. Tapusin ng trabaho. Naghihintay na ang mga Pilipino. Pag may bibisip dito sa PI, wala tayong pakialam sa PI. Yung PI, trabaho na yan ng taong bayan. Yung mga congressman at yung mga senador, gagawin natin yung legislation. So let's focus on our work. Get down to work, buckle down. There's just 24 of you. Get your act together. Focus. Okay? Focus on your work. Alright? And stop hitting on Congress. And maintain parliamentary purposes. Sa isang pahayag, sinabi naman ni Senator Marcos masyadong maaga maging defensive ang mambabatas gayong sa susunod na linggo pa isasagawa ang investigasyon ng Senado. Hataw Balita. Sa gitna ng issue sa isinusulong na People's Initiative, hinamo ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magbitiw sa kanyang pwesto kung hindi umano nito kayang iprioridad ang kapakanan ng bansa. Marami naman ang nagulat sa pagdalo ni dating Executive Secretary Vic Rodriguez
sa pagtitipon na ginanap sa Davao City kontra People's Initiative. Si Lucilio rin humahataw. Hataw Balita. Maaanghang na mga salita ang binitawan ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa ginanap na Leaders Forum kontra People's Initiative sa Davao City kahapon, January 28. Tinawag niya itong tamad, kulang sa habag at pinuna ang paglaban ng Administrasyong Marcos kontra kriminalidad at iligal na droga sa bansa. You are lazy and you lack compassion. Because all of these things that he is causing is oppressing the people. Maumago na. Kay giuna niya ilahang politika, ilahang self-preservation sa ilang politika. Wa nila giuna ang trabaho. Naniniwala si Baste na ang tunay na layunin ng People's Initiative ay ang mapanatili sa kapangyarihan ang mga Marcos. Sa huli, hinamon nito ang Pangulo na magbitiw na lang sa pwesto. Mr. President, kung wala kay gugma o wala kay aspirations sa imuhang nasod, resign. Kabilang sa mga dumalo sa isinagawang aktibidad ang ilang lokal na opisyal sa Mindanao at mga taga-suporta ng mga Duterte. Pero hindi inaasahan ang naging pagdalo ni dating Executive Secretary Vic Rodriguez sa pagtitipon. At nais ko pong sagutin kung bakit ako naririto ngayong hapon. Sapagkat nakalagay doon sa isang post na aking nabasa, ang Davao City at ang Davaoenos are not for sale. And precisely for this reason that I am here, because your friend Vic Rodriguez is not for sale. Sa kanyang talumpati, sinabi nito sa publiko na huwag ipagpalit ang kanilang pirma para sa kaunting salapi. Si dating House Speaker at Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez, sinabing ginagamit ng kasalukuyang Speaker na si late 1st District Representative Martin Romualdez ang People's Initiative para sa pansarili nitong interes. Dahil sakali umanong tumakbo si Romualdez sa pagkapangulo, ay tiyak na hindi ito mananalo. Kaya ganito na lang anya ang kanyang kagustuhan na maisulong ang PI upang gawing parliamentary form ang pamahalaan at makaupo siya sa pinakamataas na pwesto. Pagtitiyak naman ni dating presidential spokesperson Harry Roque, hindi sila titigil na ipaglaban ang demokrasya ng bansa. Diyos ang aming saligan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Lucilio Ren, humahataw. Hataw Balita. Sa iba pang balita, hindi naging epektibo ang gamot at pamatay peste na ginagamit ngayon ng mga onion farmers sa Nueva Ecija para mapuksa ang pagkalat ng army worms o harabas sa taniman ng sibuyas sa lalawigan ng Nueva Ecija. Halos 10 bayan na ang apektado ng mapanirang harabas na kumakain ng dahon at bunga ng sibuyas. Si Nestor Torres humahataw. Hataw Balita. Hindi mapigilan ng mga magsasaka sa Nueva Ecija ang mabilis na pagkalat ng army worms o harabas sa mga tanim na sibuyas. Ayon sa ilang mga onion farmer, marami na silang ginastos at ginamit na gamot at pamatay peste. Pero sa halip na mapatay ay dumarami pa rin ito at patuloy sa pagkalat. Si Mang Joselito Bacano at si Mang Hil Chongson, aminadong masyado na silang nalulugi dahil sa pagkasira ng kanilang mga pananim. Anila, ang kanilang halos 2 hektaryang sibuyas ang inatake na ng pesteng harabas. 10 lata, 26 milyon sa 1 hektarya, binili pa lang. Ang puhunan kong natalo ngayon, 300,000 sa 1 hektarya. Sa dami ng binili kong chemical. Yung hindi namin makontrol yung harabas, kahit anong klaseng gamot na ibomba namin, talagang ayaw mamatay. Makakukan lang siya, yung maantala lang siya ng 1 o 2 araw, kinabukasan aatake na naman uli. 'Yung 1 hektarya, 26 milyon. 'Yung 1 hektarya, 300,000. 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 1 hektarya
Kaya napakaraming gamot ang inubos. Para naman kay Mang Renato, nangihinayang ang mga magsasaka sa kanilang ginastos sa pagtatanim ng sibuyas dahil wala rin pala silang kikitain matapos nakainin ng pesteng harabas. Hindi na napapatay ng gamot. Pompa ka ng pompa, ang tuloy gamot. Hihipon na siya ng kain isang araw o kinabukasan. Kakain na naman ng gamot. Kahit na anong gamot na, wala na. Sa tala ng Provincial Agriculture Office ng Nueva Ecija, nitong nakaraang linggo, nasa 231 hectares ang napinsala na ng onion armyworms. Sa pagpasok ng January 24, umabot na anya ng 346 hectares ang kabuang napinsala ng harabas. Noong nakaraang linggo, ang mga taniman sa mga bayan ng Bungabon, Palayan City, Talavera at Laur ang naapektuhan. At sa ngayon, kasama na rin ang mga bayan ng Llanera, Guimba, Quezon at San Jose City sa mga nadamay ng dahil sa naturang peste. Yung area po natin ng totally damaged ay 8 hectares po. Ang atin pong partially damaged ay 338 hectares. So ang total po noon nasa 346 hectares. So with a total number of farmers affected, 392 farmers. 8 bayan po na affected po ng onion armyworm. Samantala, kung magtutuloy-tuloy ang pagkalat ng pesteng harabas sa sibuyasan, posibleng magdulot ito ng pagtaas ng presyo ng sibuyas dahil maapektuhan ito ang supply and demand sa merkado. Sa ngayon, kinakailangan ng mga magsasaka na mag-early harvest kaysa wala silang anihin sa kanilang mga pananim na sibuyas. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nestor Torres, humahataw! Hataw Balita! Muli na namang nagpositibo sa paralytic shellfish toxins o red tide ang karagatang sakop ng bayan ng Milagros sa Masbate. Dahil dito, maigpit na ipinagbabawal ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang panghuhuli ng shellfish para sa kaligtasan ng publiko. At mula sa Masbate City, si Jerry Galicia, humahataw live. Good morning, Jerry. Kumusta na ang aksyon ng BFAR matapos na muling magpositibo sa red tide yung baybayin ng Milagros? Yes, amigo, mahigpit nga ang ginagawang monitoring at pagbabantay ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BFAR at ng lokal na pamahalaan doon sa mga baybayin ng Milagros, Masbate. Matapos na muli magpositibo sa paralytic shellfish toxins o red tide ang karagatang sakop ng bayan, pinagbabawal na panghuhuli, pagbebenta at pagbibiyahe ng anumang uri ng shellfish mula sa naturang lugar. Batay ito sa inilabas na Shellfish Advisory Series of 2024 ng ahensya kung saan maging ang alamang ay pinagbabawal na rin ng BFAR. Binalaan na rin ng local government unit at ng ahensya ang mga residente malapit sa coastal area na huwag na magtangkang manghuli o kumain pa ng mga pinagbabawal sa baybayin dahil lubhang delikado ang taglan nitong nakalalasong toxins. Pwede naman hulihin ang anumang uri ng isda at ligtas naman itong kainin kung sariwa at nilinis ng mabuti bago lutuin. Halos 9 na buwan din naligtas sa red tide ang coastal water ng Milagros na ang pinakahuli ay nagsimula noong buwan ng Marso na nakaraang taon. Nagpadala na ang BFAR ng bagong sample ng shellfish meats na nakuha sa Milagros sa laboratory upang isailalim sa eksaminasyon. Samantala, nasasagawa na rin ng inspeksyon ang pamahalang lungsod ng Masbate sa pamilang lungsod lalo na sa mga pwesto na nagtitinda ng mga shellfish. Layo ng hakbang na matiyak na walang ibinebentang shellfish na nagmula sa bayan ng Milagros. Yan ang balita mula dito sa Masbate. Balik sa iyo, amigo. Maraming salamat, Jerry Galicia, nag-uulat ng live mula sa Masbate City. Hataw Balita! Nakararanas na ng kakulangan sa supply ng tubig ang ilang mga residente sa probinsya ng Antique dahil sa epekto ng El Nino phenomenon. Kabilang dito ang mga bayan ng Bugasong, Tibiao, San Remigio, Kulasi, Sibalom at Valderrama na halos kumukuha lang ng tubig sa mga balon. Nagsasagawa na ang Bureau of Fire Protection o BFP ng water rationing sa mga apektadong lugar gamit ang kanilang fire trucks.
pero maaari lamang itong gamitin sa paliligo at paglilinis at hindi pwedeng inumin o gamitin sa pagluluto. Samantala, binawasan na rin ng BFP ang paggamit ng tubig sa kanilang mga fire drill at simulation sa iba't ibang barangay. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Lunes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Makikita nga natin sa ating latest satellite images na patuloy ang pag-iral ng northeast monsoon o hanging amihan, partikular na sa malaking bahagi ng ating bansa na patuloy na magdadala ng malamig na mga gabi at generally fair weather, lalong-lalo dito sa may western section ng ating bansa. Samantala naman, makikita natin itong bahagi ng sa may silangan ng Mindanao. Ito ay cloud clusters na maaaring magdala ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan, lalong-lalo na sa bahagi ng Caraga at Davao Region. Kaya sa mga kababayan natin sa may eastern section ng Mindanao, iba yung pag-iingat sa mga posibilidad ng mga biglaang pagbaha at pagguho ng lupa. Wala pa rin naman tayong nakikitang anumang posibilidad na magkaroon tayo ng bagyo sa mga susunod na araw. Posible nga, lalo't patapos na ang buwan ng Enero, ay wala tayong inaasahang magiging bagyo within the week. At narito ang ating inaasahang panahon dito sa bahagi ng Luzon. Makikita natin dito sa may Cagayan Valley Region, Cordillera, kasama na rin itong bahagi ng Aurora, Quezon at Bicol Region. Patuloy na makararanas ng maulap na kalangitan na may mga mahihinang pag-ulan na dulot nga yan ng northeast monsoon o hanging amihan. Samantala, sa nalalabing bahagi ng Luzon ay patuloy na makararanas ng mga isolated o pulupulong mahihinang pag-ulan. Yung agwat nga ng temperatura natin sa Lawag, nasa 19 to 30 degrees Celsius. Sa Baguio, 12 to 22 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Metro Manila, nasa 21 to 28 degrees Celsius. 18 to 28 degrees Celsius naman sa Tagaytay. Habang sa Tuguegarao, nasa 20 to 27 degrees Celsius. At dito sa may bahagi ng Legazpi, inaasahan natin nasa 23 to 29 degrees Celsius. Dumako naman tayo sa may Palawan, Visayas at Mindanao. Sa bahagi ng Palawan, inaasahan din natin ng mga isolated o pulupulong mahihinang pag-ulan na may temperatura sa Calayan Island nasa 25 to 30 degrees Celsius, habang dito sa may Puerto Princesa City ay nasa 24 to 31 degrees Celsius. Magiging maulap naman ang kalangitan na may mahihinang pag-ulan sa may bahagi ng Eastern Visayas, yung area ng Samar Provinces, kasama din yung Biliran at Leyte Provinces. Sa lalabing bahagi naman ng Visayas, itong Western and Central Visayas ay makararanas din ng mga isolated o pulupulong mahihinang pag-ulan. Yung agwat nga ng temperatura sa Tacloban nasa 24 to 29 degrees Celsius hanggang 29 degrees Celsius sa Cebu, habang 24 to 20 degrees Celsius sa bahagi ng Iloilo. Dito sa Mindanao, inaasahan din natin ang maulap na kalangitan pero mas malaki yung tsansa ng mahinang sa katamtamang mga pag-ulan at kalat-kalat ang mga pagkilat-pagkulog dulot nga nito ng cloud clusters na papalapit sa may bahagi nitong Mindanao, particular na sa may eastern section. Itong cloud cluster na to ay trough o extension ng low pressure area. Mga low pressure area ito sa may bahagi ng equator. Yung agwat ng temperatura natin sa may bahagi ng Cagayan de Oro ay 24 to 29 degrees Celsius. Sa Davao, 23 to 30 degrees Celsius. Sa Zamboanga naman, nasa 23 to 32 degrees Celsius. Nalalabing bahagi ng Mindanao, makararanas pa rin ng mga isolated rain showers and thunderstorms para sa araw na ito. At dahil naman sa northeast monsoon o hanging amihan, may nakataas pa rin tayong gale warning dito sa may northern seaboard ng Northern Luzon, yung bahagi ng Batanes, kasama yung Calayan at Pambuyan Islands. Meron din tayong gale warning sa mga baybay ng Southern Luzon. Ito yung area ng northern eastern coast ng Camarines Sur, kasama yung Catanduanes, eastern coast ng Albay, northern eastern coast ng Sorsogon, kasama din yung occidental at oriental Mindoro, at itong Palawan, kasama yung Calamian, Cuyo, Kalayaan at Cagayancillo Islands. May nakataas din tayong gale warning, yung babala natin sa mga malalakas na alon ng karagatan sa may bahagi ng Kabisayaan, ang northern, eastern at Samar provinces, kasama din yung Biliran, itong bahagi ng Leyte, gayon din itong southern Leyte, yung Antique kasama yung Caluya Islands, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental at gayon din sa may Negros Oriental. May nakataas din tayong gale warning sa may bahagi ng Mindanao, partikular na sa Dinagat Islands, sa Surigao del Norte, kasama yung Siargao at Bukas Grande Islands, gayon din sa Surigao del Sur,
silangang bahagi o baybayin ng Davao Oriental at dito sa may bahagi ng Zamboanga del Norte. Sa mga binanggit kong lugar, delikado maglayag yung mga maliit na sakyang pandagat, maliliit na mga bangka dahil nga maalon yung karagatan dulot ng northeast monsoon o hanging amihan. Ang araw natin, sisikat, ganap na alas 6:25 na umaga at lulubog, ganap na 5:53 ng hapon. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Obet Badrina. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. At mamayang gabi na po, alas 7 ng gabi Philippine Standard Time, ang panibagong session po ng Mass Indoctrination ng MCGI. Papapanood po yan sa official MCGI social media accounts, kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po ay naka-stream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Kawikaan, Kapitulo 10, talatang 13. Nasusumpungan sa mga labi ng mabait ang karunungan, ngunit ang pamalo ay sa likod ng walang unawa. At yan po mga humahataw na balita ngayong umaga ng Lunes, ika-29 sa buwan ng Enero 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo Libertad 1350 ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po inyong amigo, Sherwin Tulubong, at dito sa UNTV at UNTV Radyo Libertad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.